So yung history ko sa pagmumotor guys, nagumpisa ako sa Mio Sporty. So ganito, scooter. King owner tayo ng Mio Sporty for maybe around 2 years. Ginamit natin siya pampasok sa school. So nawala ng choice yung nanay at tatay ko kahit ayaw nila akong pagmotorin. Sabi ko, either magmumotor ako or magdodorm ako. Ganun nila ako kaayaw magdorm. So yun, napabili tayo ng scooter and naging service natin yun from 3rd year to 4th year college. Tapos ayun, nauso naman yung retro styling, di ba? Alam nyo rin at alam ko naging fan din kayo ng mga retro guys. Wag ako, alam ko naging fan din kayo ng retro. And yun nga, nung may benta natin yung Sporty, siguro mga halagang 25,000, and na-realize ko sobrang mura ng pagkakabenta ko rin sa motor. Kumuha kaagad tayo ng retro na hindi ko alam kung second hand, third hand, fourth hand. Kinuha natin yung HG3, hindi tuti. Yung pan tricycle guys. Actually maganda yung naging experience ko ron. Kahit luma na yung bike, hindi sumakit yung ulo natin doon. Siguro mga 1 taon. And later on, naboring ako ron kasi 4 lang yung gear, hanggang kwarta lang. Tapos agad yung top speed mo nasa 80 kilometers per hour. Okay lang sana yung 80 kilometers per hour eh. Kaso ang ingay kasi naka-tune na pipe. So dun sa 80 km per hour, sobrang ingay niya. Binenta natin yung Kawasaki HD3. Tapos sakto yun, magbo-board exam na kami. So I have to focus dun sa studies ko. And hindi muna tayo kumuha ng sunod na bike natin. Yung sunod na kuha natin ng bike natin is nung nagkatrabaho na tayo. Pryo yun, pryo. Naka-pryo yun. Kuha tayo ng bike. Nandun pa rin tayo sa classic na era. So ang inuha natin is yung RC250. RC250 sabot-sabot racing. So pinasosyal ko lang ng konti yung RC250, pero Rusi Classic 250 yung naging motor natin. And actually para sa akin yung styling ng motor na yun is talagang napakaganda. Talagang yun yung breakneck ng mga panahon na yun. Kasi biruin mo, how much? Siguro mga 80,000 pesos, no? Kung hindi ako nagkakamali guys, correct me if I'm wrong. Nung binili natin yung bike, 80,000 pesos, 250cc. Kita mo sobrang beefy ng gulong. Yun talaga yung nagdala. Yung medyo dual sport na gulong niya na malaki, yun yung nagdala sa itsura ng RC250. Yun nga lang, hanggang doon na lang siya sa styling, performance, handling, worse. So masakit sa likod. Tapos ang bigat-bigat ng bike, ang dulas ng gulong. Yun, so yun yung history ni Kuya Juicy sa pagmumotor guys.